O so nung sabihin ko po sa kanya, meron kayong plano, nakalagay po rin nyo sa inyong circular, at pati po kako doon sa plano, nakalagay din na kayo'y copy partners. Bakit hindi mo kako tingnan ito? Hindi raw po niya magagawa sapagkat post-audit nga sila. Ngayon po, nandito yung auditor, baka gusto po ninyong magbigay ng konting pahayag kung paano natin masusolusyonan. Itong palagi ang nangyayari na ganito, na pinipilit po nila na kahit na pwede niyang pigilan halimbawa yung anomaly sapagkat nasasabi ko na nga at sinasabi ko na nga sa kanya, wala pa ako sa pangalan ng city government ang titulo, paano mo ako papayagan na itatayo ang housing unit na yan. Wala po kanya akong magagawa sapagkat kami po ay post-audit. Good afternoon po, Your Honor. Yeah, we recognize Ms. Sunico of COA. Good afternoon po, Chair. Mr. Chair, meron po kaming COA resolution regarding po dun sa pagkandak ng evaluation po doon sa mga complaints po natin. So in the case po nung kinikwento nyo, sir, si auditor po pwede na pong mag-conduct ng initial evaluation po doon sa mga complaints, and then pwede po niyang i-elevate doon po sa ating fraud audit or doon sa ating fraud audit office. Sa case po kasi nung kinikwento nyo, sir, nasa region po siya. Ito po yung mga criteria kung saan pwede po siyang i-elevate doon sa fraud audit team kahit hindi pa po bayad yung transaction. Bakit hindi po niya ginawa yung sinasabi niyo ngayon? Meron pala siyang magagawa, pero nung siya tinatanong ko, ang kanyang palaging sinasabi ay wala siyang karapatang gawin lahat ang mga binabanggit ko sa kanya sapagkat siya ay strictly post-audit lang. Bakit hindi niya po alam na meron palang remedyo kagaya po ng sinasabi niyo ngayon? Sorry po, Your Honor, hindi ko po masasagot yung sa part po niya. Ito po yung mga criteria po. The information, complaint, or request or case is in writing, alleges anomalous or fraudulent disbursement or collection of public funds or use of government properties, involves transactions or accounts that are described with sufficient particularity or have verifiable information, merely solicits a general audit of transaction of the agency complained of. So may mga criteria po kung ang answer po niya ay no, magtutuloy-tuloy, yes po, magtutuloy po siya sa mga subsequent na criterias po. Alleges commission of acts or in violation of laws, rules, regulations that are within COA's jurisdiction or not within COA's jurisdiction. Pag hindi po within COA's jurisdiction, sir, i-elevate po doon sa proper agency na may jurisdiction po. Like, for example, sir, ang case naman po natin ay regarding doon sa corruption ng isang employee, syempre, sir, sa ombudsman po. Pero sa case po kasi na nire-refer nyo po, sir, pwede na pong mag-act yung auditor. Although, syempre, sir, wala po siyang pwedeng i-disallow kung hindi pa po bayad yung transaction. Wala naman ako sinasabi sa kanyang disallowance. At tinatanong ko lang, anong pwede mong gawin sa ngayon na-establish na natin na habang gagawin pa lang ang project na yan, wala pa sa pangalan ng LGU ang titulo. Hindi ba ako hindi pwedeng gumawa ng anumang project ang city government nang hindi sa kanya ang titulo? Sabi niya, wala po akong magagawa. Opo. Tama po kayo, sir. Kung kayo po yung nandoon, ma'am, opo, ano po dapat ang ginawa ninyo? Pwede po akong, kasi sir, yung mga complaints po natin, meron pong time frame. Pero habang sinasagot po sana yung complaint po ninyo, gumagawa na rin po siya ng either audit query or audit observation memoranda. Yung audit query po, magtatanong po lang siya or hihingi po ng mga relevant documents sa management to prove po yung mga allegations po ninyo. So yun po yung aking gustong malaman sapagkat yun maliwanag na hindi po niya ginanap ang kanyang tungkulin. Meron naman palang remedyo para sana hindi natuloy yung project na yun at hindi sana nasayang yung pera ng gobyerno. Isipin po niyo, giniba niya lahat ang bahay. Wala siya kasing mapaglalagyan ng project na yun eh. Yung sinasabi ko sa inyong gobernador ngayon, katabing bahay niya lang itong pinaggawa niya ng project na ito. Sinira niya lahat. Panahon pa ng COVID-19 noon. Bawal pong mag-demolish pero dinemolish lahat.
ang mga bahay. Kahit umiiyak lahat ang mga tao, wala siyang pakialam. Kaya lang ako gumawa ng investigasyon sapagkat hindi rin ako makatulog dahil tawag ng tawag, text ng text sa mga kapitbahay niya. Isip-isipin mo, ako po'y napakalayo. Luzon ako sa Misamis Occidental samantalang siya dapat na mangalaga sa kanyang constituents, kapitbahay niya. Kaya lang naman ako pumagitna sapagkat maling-mali na po yung ginagawa. Ngayon, kung wala naman palang maasahan sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng mga pangyayari na yon, wala talaga eh. Pati yung DILG, local DILG, kasangkapan na lahat noon eh. Yung district engineer, yun, napakasangkapan. Siya pa yung nag-value ng mga dapat na bayaran daw para lang makakuha ng writ of possession. Hindi naman trabaho ng ng district engineer. Lahat na ng mga regulasyon binayolate lahat doon. Ang isa na lang iniisip ko sana yung COA baka makatulong, hindi pa rin nakatulong. Kasi nga, Mr. Secretary, puro post-audit eh. Hindi ba dapat paigtingin din natin yung pre-audit sapagkat ang pre-audit naman nakasaalang-alang din naman sa saligang batas natin. Nakalagay doon sa ating saligang batas. If the control system of a department or an agency is either weak or insufficient, you can refer to some special audit or whatever, katulad ng pre-audit. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat nakakagawa kayo eh. Para sa ganon, hindi nangingibabaw yung kamalian. Para lamang maitayo niya yung project na yun, kahit na pamali. Eh siya makapangyarihan sa lugar na yun. Ngayon, makikita nyo, you can check the entire incidents. Nangyari po ito 18 Congress. Yung kabuuan ng investigation, makikita nyo lahat kung sino ang may kagagawan lahat nandun. Pat kung sino pa yung auditor nyo, nandun pa rin lahat. Makikita nyo ngayon. At yung tanong ko sa kanya, sino ang may-ari ngayon ng building na ito? Hindi niya masasagot. Baka kayo po, kaya nyo sagutin. Nakatayo na po yung building ngayon. Hindi ko alam kung sino nakatira. Ngunit wala sa kanila ang titulo sapagkat ito'y pinag-uusapan sa Korte. Umabot na sa Korte Suprema. Sino ngayon ang may-ari ng housing project, ma'am? Sir, Your Honor, yung may-ari po ng lupa. But basically, sir, sa mga ibang auditors pong ginagawa po namin during audit, yan po yung unang tinatanong kung meron po bang deed of donation, deed of use of rock, or nakatitulo na po yung proper lupa doon sa agency. Hindi po niya ginawa yun eh. Ako nga po nagsabi sa kanya na dinimolish niya lahat ang kapitbahay niya at ang kanyang hawak lang na katibayan para itayo daw ay yung writ of possession na binigay ng korte na kontrolado rin niya sa lugar na yon. So sa ngayon, kagaya na sinabi po ninyo, hindi natin alam sino may-ari ng project. Paano po nyo i-account ngayon ito? Kung kayo po yung auditor, paano nyo itatala? Sa gobyerno po ba yun? Usually, sir, pag ganun po, kasama po kasi siya sa COA Circular 2013, 2013-04 na isa sa mga dinidisallow po pagka yung ownership po nung pinatayo. Wala pong notice of disallowance na inisyo ang COA ron. Kasi may mga jurisprudence na po tayo na natalo ang gobyerno, sir, doon sa ownership po ng lote. And eventually, ganun din po sa building, sir, or structures. So ano pong gagawin ninyo doon? Wala pong notice of disallowance yun. At ngayon po ay alam po ba ninyo, nilagyan pa niya ng pangalan, Deputy Speaker Building. Kasi nung panahon na yun, Deputy Speaker siya. Kasama ko siya. Kumpare mo. Yung gobernador ngayon ng Misamis Occidental. Mr. Chairman, if I may po, very, very well noted po yung observations, no, o dito sa specific case na to. Kung mamarapati niyo po, Mr. Chairman, magsasabit po kami ng full report dito. Ako po, first time ko pong naririnig itong kasong ito dahil mukhang medyo matagal-tagal na po ito. No? Pero kakausapin ko po ang ating auditor, pati na rin ang ating COA chairman. Kasi po ako po ay naniniwala na dito po, lalong-lalo na dito po sa nakita nating mga grabe pong mga katiwalian na nasiwalat mismo ng presidente natin mismo
mukhang kailangan po talagang pag-aralan muli at iparek ang pre-audit. No? Kasi po, I think post-audit, too late na po yan. No, agree po ako dyan. Salamat, Mr. Chairman. Senator Marcoleta, during the budget hearing ng COA, Ms. Tracy, remember, merong suggestion ang COA na for the amount of 2.7 billion, kaya nila mag-pre-audit for DPWH lang. Diba? Sabi ni Chairman Commissioner ng COA. So, with the amount na nakikita natin na pwede ma-save sa DP, no? 271 billion doon sa mga red flag, 77 billion doon sa proposal Senator Loren na 20% cut sa mga infra, that's 348 billion. So, kung ma-realize yung savings na yun or yung cut na yun, we can transfer 2.7 to COA para mag-pre-audit sila across the board, all DPWH agency districts. No? Mr. Chairman, I couldn't agree with you more, Mr. Chairman. In fact, sasabihin ko nga po sana, ipo-volunteer na ho namin na kumaltas na po ng 2.7 billion lang po ang kailangan ng ating COA para maiwasan natin ang bilyong-bilyong nawawala sa gobyerno. That is well worth it po. Mr. Chairman, ipo-volunteer na po namin sa DPWH na po kunin, Mr. Chairman, yung 2.7 billion na yun. Consider it done. Thank you po, Mr. Chairman. So, transfer namin 2.7 to COA kay Ms. Trace, not kay Ms. Trace, but sa COA, kay Bakit Chairman. ang mahal naman? Bakit hindi na lang 1.5? Wala pang naipakikita. May breakdown naman. May breakdown ba? May for equipment, for people. Actually, halos lahat yung PS eh. Yes po, Halos sir. lahat Majority po. Nasa 70% po is PS and then equipment, facilities, and utilities Yes. po. So, just to qualify, Senator Marcoleta, DPWH lang to hindi pa ito sa lahat. Because of what's happening right now. No? Pero Madam Kowa, naalala kita kasi meron tayong pinag-usapan, di ba? Pero parang hindi mo nagawa yung pinangako mo. Submit na. Ha? Mamaya na lang po. Kasi ang pinag-uusapan namin, yung ikabubuti ng gobyerno. Ang sinabi ko sa yung huli, hindi ba? 140 million pesos. Notice of disallowance, nagpetisyon ng kung ano-ano, denied. Denied sa inyo, pumunta sa Court of Appeals, denied, dismissed, pumunta sa Korte Suprema, dismissed. Naging final and executory. Ang nakapagbalik lang, 3 million plus. So 137 million, final and executory, hanggang ngayon hindi nyo nasisingil. Kaya nga sabi ko, paano maniniwala ang taong bayan sa COA? Samantalang napakalaki po ng inyong pananagutan. Kayo po ang security guard ng pera ng bayan. Kahit na po gaano kagandang report ang ibigay nyo sa amin. Halimbawa, nag-submit kayo ng report sa chairman, na talaga naman pong walang kasing ganda po yung report ninyo. Very comprehensive. Magmula nung 1855 yata, meron na kayong report. Kailan ba nagawa yung COA, Mr. Chair? Magmula nung kauna-unahan, hanggang ngayon, puro na lang notice of disallowance. Pero magaganda talaga yung report ninyo. Pero walang natatakot sa inyo eh. Parang nangyari, Mr. Chair, yung security guard namin dito sa Senado, gumawa ng napakagandang report sa chairman ng committee. Comprehensive. Chairman Gatchalian, sabi niya, tanggapin mo ang aming ulat sapagkat kagabi, 5 magnanakaw ang nakapasok sa ating building. Ito po lahat ang nakurakot. Magmula sa pinakamahal na computer na equipment na pinakamahal dito hanggang sa pinakamalit na pakumbakya nakalagay po sa comprehensive report. Ngunit ito po inanakaw. Nakawala. Palagay po ninyo magiging masaya ang chairman? Hindi po. Bakit? Nawala eh. Kahit ang ganda ng report ninyo eh.
Subukan ninyong magbigay ng report sa amin. Ako, naboboring na ako sa report. Hindi ko na binabasa.